Naramdaman mo na ba, Gemini, ang biglaang paghinto ng ingay sa iyong isipan, parang saglit na huminga ang mundo para lang sa'yo? Kamakailan, may isang banayad ngunit malinaw na pagbabago. May mga usapang tila hindi pa tapos. May mga senyales na lilitaw, tapos biglang mawawala. At may damdaming nananatili, na para bang may pintong malapit lang, tahimik na naghihintay na buksan mo. Hindi ito kalituhan, ito ay pananabik. Sa pagitan ng mga alam mo at ng mga malapit mo ng matuklasan, may isang mensaheng papalapit sa iyo. Hindi malakas. Hindi mapilit. Pero malinaw na nakalaan para sa iyong kaluluwa. Kung matagal mo nang nararamdaman na may mahalagang bagay na paparating sa buhay mo, magtiwala ka sa sandaling ito. Hindi mo ito natagpuan ng nagkataon. Gemini, kilala ka sa mabilis mong pag-isip at sa mausisang espiritu, palaging gumagalaw sa pagitan ng mga ideya, tinig, at walang katapusang posibilidad. Ngunit kamakailan, tila iba ang enerhiyang nakapaligid sa iyo. Mas tahimik. Mas mapagnilay. Parang marahang hinihiling ng buhay na bumagal ka muna at makinig. Hindi lahat ng mahalaga ay dumarating sa pamamagitan ng ingay o pagmamadali. May mga mensaheng sumasapit sa katahimikan, sa mga sandaling hindi mo inaasahan ang linaw. Maaaring napapansin mong inuulit-ulit sa isipan ang ilang salita, naaalala ang mga mukha, o nahihila ka sa mga kaisipang ayaw kang pakawalan. Hindi ito nagkataon. Isa itong senyales ng pagkakatugma. May isang bagay sa loob mo na naghahanda ng tumanggap ng pag-unawa, isang bagay na magdurugtong sa mga karanasan mo noon at sa direksyong patutunguhan mo. Habang dahan-dahang nabubuo ang kwentong ito, hayaan mong manatili kang bukas. Ang mensaheng para sa iyo ay hindi humihingi ng pansin. Matyaga itong naghihintay, alam na makikilala mo ito sa tamang sandali. Iyan itahimik ay pagbabago. Gemini, bago dumating ang mensahe, laging may nagaganap na pagbabago. Hindi ito yung uri na nagpapakilala sa sarili sa pamamagitan ng kaguluhan o biglaang pangyayari, kundi isang tahimik na galaw sa ilalim ng lahat. Maaaring hindi mo agad ito napansin. Tuloy pa rin ang buhay, mga usapan, mga nakasanayang gawain, mga responsibilidad, pero may isang bahagi sa loob mo na nagsimulang makaramdam na parang may hindi tugma. Ang mga sandali ng katahimikan ay tila mas mabigat. Ang tawa, hindi na nagtatagal tulad ng dati. Kahit ang mga pamilyar na lugar ay may kakaibang pakiramdam, na para bang may hawak silang mga alaala na hindi mo pa nabubuksan. Maaaring nahuli mo ang sarili mong humihinto sa kalagitnaan ng isang isip, nagtataka kung bakit biglang naging mahalaga ang isang ideya. Bumabalik ang mga lumang tanong ng walang babala. Ito ba talaga ang lugar na para sa akin? Bakit paulit-ulit bumabalik ang pakiramdam na ito? Ang mga tanong na ito ay hindi dumating para guluhin ka, dumating sila para ihanda ka. Ang enerhiya ng Gemini ay mabilis, madaling umangkop, laging pasulong, ngunit kahit ang pinakamabilis na isipan ay nangangailangan ng katahimikan para muling magtugma. Madalas lumilitaw ang tahimik na pagbabagong ito sa maliliit na paraan. Maaaring hindi ka nagaanong naakit sa mababaw na usapan at mas hinahanap mo ang mga makabuluhang pag-uusap. Maaari kang magnasa ng pag-iisa kahit hindi mo lubos maunawaan kung bakit. Kahit ang mga bagay na dati nagbibigay sigla sa iyo ay tila wala ng laman. Hindi ito pagkabagot. Ito ay pagkamalay na nagsisimulang umangat. Madalas binababa ng universo ang ingay sa paligid mo para marinig mo kung ano ang tunay na mahalaga. Mapapansin mo rin ang mga banayad na alon ng damdamin, pangungulila na walang lungkot, pananabik na walang malinaw na dahilan. Maaaring mas matingkad ang mga panaginip o biglang bumabalik ang ilang alaala ng hindi inaasahan. Hindi ito basta-basta. Mga piraso ito ng mas malaking mensaheng unti-unting nabubuo sa likuran ng lahat. Parang mga bahagi ng palaisipan, bawat sandali ay inaayos ka patungo sa isang bagay na matagal nang sinusubukang umabot sa iyo. Ang tahimik na pagbabagong ito ay hindi para madaliin ka. Isa itong marahang pagsasaayos muli. Isang paalala na bago dumating ang kaliwanagan, laging may paghinto. At sa paghintong iyon, Gemini, mas lumalakas ang boses ng iyong intuisyon kaysa sa lohika. Kung pakiramdam mo'y medyo iba ka kamakailan, mas mapagmasid, mas sensitibo, mas mulat, alamin mo ito, walang mali sa'yo. May isang bagay lamang na papalapit, pinipili ang tamang sandali upang maunawaan mo ito. Ilid senyales na maaaring nalampasan. Gemini, bihirang dumarating ang mga mensahe sa paraang inaasahan natin. Hindi sila laging malinaw na sagot o dramatikong pangyayari.
Mas madalas, sumisingit sila sa mga karaniwang araw, nakabalat kayo bilang mga pagkakataong parang nagkataon lang, mga panandaliang isip, o maikling tagpo na halos hindi mo napansin. At dahil mabilis gumalaw ang isipan mo, maaaring nalampasan mo ang mga senyal na ito nang hindi mo namamalayang direktang nakikipag-usap na pala sila sayo. Balikan mo ang mga sandaling may maliit na bagay na biglang pumukaw ng pansin mo nang walang malinaw na dahilan. Isang linyang narinig mo na tila personal ang tama. Isang kantang tumugtog eksakto sa sandaling may iniisip kang tao o isyong hindi pa tapos. Isang notification, pangalan, o alaala na biglang sumulpot mula sa kawalan. Hindi ito mga random na abala. Mga marahang topic ito sa balikat, hinihiling lang napansinin mo. Maaaring napansin mo rin ang pag-uulit. Ang parehong ideya na paulit-ulit bumabalik, gaano man karami ang subok mong paglihis ng atensyon. Mga damdaming sumusulpot muli ng walang paliwanag. Isang hatak patungo sa isang bagay na pamilyar ngunit hindi pa tapos. Ang enerhiya ng Gemini ay nabubuhay sa pagkakaiba-iba, pero kapag nagsimulang umulit ang buhay, kadalasan ay dahil may mensaheng hindi pa ganap na natatanggap. Inuulit ng universo ang mga bagay na sinusubukang laktawan ng isipan. Maaaring may mga sandaling naramdaman mong inilalayo ka mula sa ilang usapan o sitwasyon, kahit dati mahalaga ang mga yon sa'yo. Hindi biglang nagsara ang mga pinto, unti-unti lang silang naging mahirap buksan. Kasabay nito, may mga bagong kuryosidad na tahimik na lumitaw. Mga interes na hindi mo inaasahan. Mga tanong na hindi mo kayang baliwalain. Ang mga pagbabagong ito ay hindi para lituhin ka, para ilihis nila ang focus mo sa mas mahalaga. Maaari mo ring makilala ang senyales ng tamang oras ng damdamin. Pagiging mapagnilay sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Pagiging mulat sa mga katotohanang dati mong iniiwasan. Ang pakiramdam na may isang bahagi sa loob mo na nagmamature, unti-unting binibitawan ang mga lumang reaksyon at paulit-ulit na mga pattern. Ang ganitong panloob na kamalayan ay isa sa pinakamalalakas na senyales. Kapag nagbabago ang mga reaksyon mo, naghahanda ring magbago ang realidad mo. Para sa Gemini, madalas gustong lagyan ng lohikal na label ang lahat ng isipan. Ngunit may mga mensaheng hindi para agad suriin. Kailangan muna silang maramdaman. Ang banayad na hatak na hindi mo maipaliwanag. Ang pag-aalinlangan bago gumawa ng desisyon. Ang biglaang linaw na sinusundan ng katahimikan. Lahat ng ito ay bahagi ng isang wikang lampas sa mga salita. Ang dahilan kung bakit madaling lampasan ang mga senyales na ito ay ang kanilang lambot. Hindi sila humihingi ng pansin. Matyaga silang naghihintay. Nagtitiwala silang makikilala rin sila ng iyong intuisyon sa tamang oras. At napansin mo man sila ng malinaw o hindi, nagawa na ng bawat senyales ang tungkulin nito. Unti-unti ka na nilang ginagabayan patungo sa isang sandali ng pag-unawa. Walang nasayang sa mga naranasan mo. Bawat paghinto, bawat pagkakataong parang nagkataon lang, bawat tahimik na tulak ay humuhubog sa landas na tatahakin mo. Hindi na wala ang mensahe, marahan lang itong lumalapit, sinisiguro na handa ka na talagang marinig ito. Papalapit din ni mensahe. Gemini, dumarating ang sandali na ang mga senyales ay tumitigil na sa tahimik na pag-ikot at nagsisimulang lumapit, pinaiksi ang distansya sa pagitan ng kamalayan at pag-unawa. Maaari mo itong maramdaman bilang isang banayad na diin, hindi mabigat, hindi nakalulunod, ngunit tuloy-tuloy. Parang nakatayo ka malapit sa isang pintong alam mong malapit nang bumukas, kahit hindi mo pa alam kung ano ang nasa likod nito. Sa yugtong ito, napapalitan ng pananabik ang kalituhan. Maaaring magsimulang bumagal ang daloy ng iyong mga isip sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa halip na palipat-lipat sa iba't ibang ideya, nananatili na ang isipan mo. Binabalikan mo ang parehong mga tanong, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kuryosidad. Maaari mong maramdaman ang pagnanais na huminto muna bago magsalita, bago tumugon, bago magpasya. Hindi ito pag-aalinlangan, ito ay intuisyong gumagabay sa iyo na makinig ng mas masinsinan kaysa dati. Sa panahong ito, maaaring mawalan ng kapit ang mga panlabas na distraksyon. Ang mga bagay na dati humihingi ng buong atensyon mo ay tila hindi na ganoon kapurahan. Maaari kang makaramdam ng bahagyang paglayo mula sa ingay, drama, o mga paliwanag na hindi naman kailangan. Ang enerhiya ng Gemini ay likas na mapahayag, ngunit ngayon, ang katahimikan ay may layunin. Para itong paghahanda. Na para bang may mahalagang bagay na nangangailangan ng espasyo upang makarating ng buo. Mapapansin mo rin ang mga sandali ng emosyonal na linaw na biglang sumusulpot, tapos agad ding nawawala.
Isang pagkaunawa na dumarating habang gumagawa ka ng karaniwang bagay. Isang alaala na bumabalik, hindi para buksan muli ang sugat, kundi para magbigay ng pananaw. Ang mga sandaling ito ay hindi para hawakan ng mahigpit. Mga sulyap lamang sila, mga patikim na nagpapakitang mas malapit na ang pag-unawa kaysa sa inaakala mo. Madalas ding kasama sa yugtong ito ang mga simbolikong karanasan. Maaari kang managinip ng mga landas, mga usapang tila hindi pa tapos, o mga pintong nakikita ngunit hindi pa nabubuksan. Sa gising na buhay, maaari mong mapansin ang sarili mong naghihintay, sa stoplight, sa pila, sa isang tahimik na silid, at kakaibang kalmado ang nararamdaman mo sa halip na pagkainip. Parang bumabagal ang oras dahil umaayon ka na rito, hindi ka na lumalaban. Mahalagang maunawaan mo, Gemini, na ang mensaheng papalapit sa iyo ay hindi panlabas na pagpapatunay o bigla ang pag-apruba ng mundo. Isa itong panloob na pagkilala. Isang pagkaalam na hindi nangangailangan ng paliwanag. Kaya ito dumarating ng marahan. Anumang masyadong malakas ay makakasagabal sa linaw nito. Maaaring makaranas ka ng mga sandali ng emosyonal na pagiging bukas, ngunit hindi ito magulo. Sa halip, pakiramdam nila'y totoo. Mas malinaw mo nang nararamdaman kung ano ang umaayon sa iyo at kung ano ang hindi. May mga katotohanang hindi mo na kayang baliwalain ngayon. At kahit wala ka pa ng buong linaw, ramdam mong hindi na opsyon ang magkunwaring hindi mo alam. Ito ang hangganan. Hindi pa ang mismong revelasyon, kundi ang sandaling bago ito. Ang espasyong pinatatalas ang iyong intuisyon at pinapalalim ang iyong kamalayan. Hindi pa ganap na dumarating ang mensahe, ngunit sapat na ang lapit nito para maramdaman mo ang presensya nito. Iyan ay sandali ng kaliwanagan. Gemini, ang kaliwanagan ay hindi dumarating na parang bigla ang kidlat. Dumarating ito ng tahimik, halos marahan, sa sandaling tumigil ka na sa paghahanap nito. Ang pagbabagong ito ay hindi minamarkahan ng dramatikong pangyayari o malakas na anunsyo. Sa halip, pakiramdam ito ay parang isang malalim na hiningang matagal mo palang pinipigil at sa wakas ay pinakawalan. Darating ang sandali na may isang bagay na magkiklik, hindi lang sa isip mo, kundi sa buong pagkatao mo. Isang pag-unawang dahan-dahang lulugar, walang pagtutol. Maaaring hindi mo pa ito maipaliwanag sa iba, pero para sa iyo, malinaw itong totoo. Ang kalituhang dati nananatili ay hindi agad nawawala, ngunit nawawala ang kapangyarihan nito. Ang mga tanong na dati humihingi ng agarang sagot ay tila hindi na ganoon kaapurahan dahil napalitan na sila ng pag-unawa. Mapapansin mong lumalambot ang mga emosyonal mong reaksyon. Ang mga bagay na dati nagpapalalim ng labis na pag-isip ay mas madali nang dumaan sa'yo. Hindi ito kawalang pakialam, ito ay paghinog. Isang senyales na hindi ka na nakikipaglaban sa daloy ng mga nangyayari. Ang enerhiya ng Gemini ay likas na mapanuri, ngunit sa sandaling ito, umaatras ang pagsusuri at ang intuisyon ang nangunguna. Maaaring umating ang kaliwanag na ito sa isang karaniwang sandali. Habang naglalakad, nagpapahinga o nakatingin sa kawalan. Walang seremonya. Isang tahimik na pagkaalam lamang, ito ang kailangan kong makita. At kasabay ng pagkaalam na iyon ay ang isang pakiramdam ng kalmadong pananagutan. Hindi presyon kundi kahandaan. Nauunawaan mo na ang mga pattern sa tunay nilang anyo, mga aral, hindi parusa. Mga pagkaantala, hindi pagtanggi. Katahimikan, hindi pag-abandona. Ang mensaheng matagal mo nang nilalapitan ay nagsisimulang mabuo, hindi bilang mga salita, kundi bilang pagkakatugma. Ang iyong mga isip, damdamin, at likas na pakiramdam ay nagsisimulang tumuro sa iisang direksyon. Ito ang sandaling humuhupa ang kapit ng pagdududa. Wala ka pa man ang lahat ng sagot, sapat na ang tiwala mo sa sarili upang magpatuloy. At ang tiwalang iyon, Gemini, ang pinakamalinaw na mensahe sa lahat. Iyan ay mensaheng nabubunyag, simboliko. Gemini, ang mensaheng matagal mo nang nilalapitan ay hindi isang pangungusap, ni isang utos na nagsasabi kung ano ang susunod mong gagawin. Ipinapakita nito ang sarili bilang isang pakiramdam ng pagkakatugma, parang nakatayo ka sa tamang lugar sa tamang oras, kahit hindi mo ganap maipaliwanag kung paano ka nakarating doon. Ang mensaheng ito ay hindi sumisigaw. Ito ay umaalingaw-ngaw. Sa pinakapuso nito, ang mensahe ay tungkol sa katotohanan. Hindi ang katotohanang hinubog ng mga inaasahan o ng boses ng iba, kundi ang katotohanang nakikilala mo kapag ang lahat ng hindi mahalaga ay kusang nawawala. Maaari mong mapagtanto na ang isang bagay na matagal mong hinahabol ay hindi pala kailanman para bumuo sa'yo.
O kaya'y ang isang bagay na kinatatakutan mong bitawan ay matagal nang lumuwag ang kapit. Hindi hinuhusgahan ng mensahe ang mga naging desisyon mo noon, binabago lamang nito ang pananaw mo sa kanila. Maaaring maramdaman mo ang isang tahimik na katiyakan na dahan-dahang lumalapag. Isang pakiramdam na hindi ka nahuli, hindi ka napag-iwanan, at hindi ka hiwalay. Lahat ng bagay na tila naantala ay naghihintay lamang na maging handa ka nang maunawaan ang kahulugan nito. Ang pintong una mong naramdaman ay hindi bumubukas palabas, bumubukas ito paloob. Patungo sa pagtanggap sa sarili, linaw at direksyon. Ipinapaalala sa iyo ng mensaheng ito na pinakamahalaga ang boses mo kapag nagsasalita ito ng tapat. Na ang iyong pagkamausisa ay isang regalo, hindi sagabal. Na hindi mo kailangang ipaliwanag ang paglago mo sa kahit kanino. May mga pag-unawang para lamang isabuhay, hindi ipahayag. Ang nabubunyag ngayon ay hindi wakas o simula, kundi kamalayan. Kamalayan na kaya mong pumili ng may intensyon sa halip na reaksyon. Na maaari kang magpatuloy ng hindi pasan ang dating kawalan ng katiyakan. Hindi ka minamadali ng mensahe. Nanatili lamang ito sa iyo, matatag at malinaw, handa kang gabayan sa tuwing pipiliin mong makinig. Gemini, ngayong naipakita na ang mensahe, ang pinakamahalagang hakbang ay hindi pagkilos, kundi pagtitiwala. Hindi mo kailangang magmadaling ipaliwanag ang mga napagtanto mo, at hindi mo rin kailangang baguhin agad ang lahat sa paligid mo. May mga pag-unawang nilalayong lumapat ng marahan, hinuhubog ang mga pagpili mo sa paglipas ng panahon sa halip na magtulak ng biglaang pagbabago. Hayaan mong humina ang kaliwanag na ito sa loob mo. Maaaring maramdaman mo ang tukso na bumalik sa mga lumang pattern, na pagdudahan ang malinaw na naramdaman mo. Natural lang iyon. Madalas kinukwestiyon ng isipan ang alam na ng intuisyon. Kapag nangyari yon, bumalik ka sa katahimikan. Ang mensaheng natanggap mo ay hindi nawawala dahil lamang bumalik ang ingay, nanatili ito, matyagang naghihintay na muli kang umayon dito. Sa pag-usad mo, hayaang magmula ang mga desisyon mo sa kung ano ang umaalingaw-ngaw sa iyo, hindi sa pagmamadali. Pansinin mo kung ano ang magaan sa pakiramdam, hindi lang kung ano ang tila lohikal. Umiigting ang enerhiya ng Gemini kapag ang kuryosidad ay ginagabayan ng panloob na katotohanan, hindi ng panlabas na presyon. Hindi mo kailangang planuhin ang bawat detalye. Kailangan mo lang kilalanin kung ano ang hindi naakma at magkaroon ng lakas ng loob na lumayo rito. Alalahanin mo, ang paglago ay hindi laging parang pag-usad sa mismong sandali. Minsan, pakiramdam nito'y paghihintay. Pakikinig. Pagpili ng katahimikan kaysa paliwanag. At ayos lang iyon. Ang landas sa unahan ay unti-unting magbubuka sa mga usapan, oportunidad, at mga sandali ng kaliwanagan na natural ang dating, hindi pinipilit. Habang nagsasara ang kabanatang ito, alamin mong hindi ka nag-iisa sa pagbabagong ito. Dumating sa iyo ang mensahe dahil handa ka na itong tanggapin. Dalhin mo ito ng tahimik. Hayaan mo itong gumabay sa iyo. At magtiwala ka na kapag bumukas ang susunod na pinto, makikilala mo ito, hindi dahil maingay ito, kundi dahil pakiramdam nito'y tahanan.